So ngayong araw nga, susubukan ko tong GoPro Hero 9 na nabili ko sa online. So kung napapansin nyo sa LCD is ganito siya. Kasi yung LCD na ito is sira. Kaya ginawa ko, binaklas ko. Pero di ko pa nakabit yung sa bagong LCD kasi may pyesa pang kulang. So hindi pa siya gumagana. So nabili ko to, di na talaga gumagana tong LCD na to eh. Matagal pa kasi yung pyesa na inaantay ko para dito. Nasa China pa. Para matesting yung camera na to. Eh, kinabit ko muna ulit yung dati niyang LCD. So, ayan. So, sobrang excited ko. Ginawa ko sa helmet. Tinape ko na lang. So, China pa rin kasi manggagaling sa strap na ito eh. Kaya ginawa ko, tinape ko na lang. So, ayan. Set up ko na nga. At para masundo ko na rin yung ihahatid ko dito sa barangay namin. So, share ko lang. Isa nga pala akong Maxim Rider na located nga dito sa May Angeles, Pampanga. So ayan, naka-record na siya. Di ko alam kung naririnig niya ako kasi first time ko lang magamit yung camera na to eh. So pero bago natin to i-testing, tulad ng sabi ko kanina, sunduin muna tayo. So taga dito lang to sa amin. Ihatid ko lang siya sa May Angeles, sa May Gendra. Yung camera na to may built-in gimbal na. So ewan ko kung nagpa-function pa rin yung gimbal na itong camera na to. Nandito na tayo, ito malabak para matry yung gimbal na ito. Sorry. Yung 608 naman. Sige po. Okay na po. Thank you po. Ano pong oras? Chat ako if meron kami pasok. Okay, sige. Pero if meron po, Okay, sige po. Sige po, ingat po. Yan naman no, hindi nakalagay na kagad no. Paalala, may tip na pinagbabawal ng mga sumusunod na pass maximum joyride. So hindi lang naman talaga maximum yung bawal dito sa May Angeles or sa buong Pampanga nga. Ayan, tulad ng mga yan. Wala silang permit dito sa May Angeles o sa ibang lugar. Ewan ko lang, pero sa iba yata merong permit yung mga iba. Dito sa Pampanga. So, tayo dito. So, dito mga tayo. So, habang gaantay ako ng susunod na CS, pinatay ko muna yung camera na to para di masyadong aksayado sa may battery tsaka sa SD card. So, nandito pa rin pala ako sa Angeles. So, balikan ko na lang kayo pagka meron ng nag-book or meron na akong ihahatid. So, yun lang. Ngayon, may nakuha na nga akong panibagong ihahatid. At 1 kilometer lang pala ito. Yun yata siya, naka-yellow. So, yun nga, kumaya natin i-review yung camera nyo. Hindi ko nga alam kung narinig nga ako. Tapaw muna tayo. Sige mo. Pariya po. Thank you po. Patayin ko muna to. Nakamisinan ko nga na umuwi na lang muna kasi bukod nga sa madilim na yung kalangitan, eh palupat na rin tong camera na to. So yan, balik tayo sa topic natin kanina, yung about nga dito sa may camera. So ano lang muna natin, kunin ko lang muna yung ID. So, thank you po. So yung settings ko lang ng camera,
na naka-record ngayon is 180p. Pero yung umaabot yung quality picture na ito is 5K. So mataas na yan. Kasi yung sa gamit kong iPhone 11 umaabot lang ng 4K resolution. Yung quality ng video niya. Ito naman gagamitin niya, siyempre ang lakas kumain ng sa SD5 niya. Natapin ko nga pala yung camera ito sa marketplace sa may Facebook na nagkakalaga na 7 tapos ang shipping fee kasama 150. So bali ano siya, 850 kasama shipping. Yung isa niya ano, kaya mura ko siya nakuha kasi sira yung LCD niya. So nakakapag-record naman siya kahit sira yung LCD sa likod. Yung sarap kasi gumagana. Kasi yung unang labas ng GoPro Hero 9 na to sa 26,000 yata o 16,000. Alimutan ko na. Pero kung bibili ka sa mga sa tulad sa marketplace sa Facebook, pero nasa 10K or 11.5 ganun yung presyo niya. Pero kasi yung sa akin yung issue nga, kaya ganun yung presyo niya. Kasi nung last time na nag-video ako yung gamit ng cellphone, ang alog, tapos ang kahit sa dibdib pagka nakalagay, kung nasa maalog, bakit sa dibdib yun. Kasi kailangan maigpit yung sa paglalagyan niya kasi pag hindi maigpit, sobrang galaw. Saka may tendency din na malaglag yung cellphone. Kaya naisipan ko na bumili ng camera. Tapos sakto, nakita ko nga yung camera na to nakapost na sa may Facebook marketplace. Kaya binili ko na. Kahit na meron siyang issue na LCD. Kasi hindi naman sa pagmamayabang, may kahit pa paano, meron akong knowledge sa pagkakalikod nga ng mga gadgets. Kala mo talaga to. Kala mo talaga to. Pero yun nga, so example na lang yung iPhone 11 na ginagamit namin. Ako lang din yung nagpalit ng LCD niya, saka ng bago. Nakabili naman na ako ng LCD, so sabi ko naman sa unang video. Kaso meron pang isang part na kulang dun. Kaya hindi ko siya nakapagana. So di ko nga napansin, lobat na pala yung camera na to. So di ko alam kung ano magiging resulta ng mga nirecord natin. So balikan ko na lang kayo pag nakauwi na ako. So, yun, nakauwi na nga ako at nakita ko na rin pala yung mga video na nirecord ko kanina gamit nga yung GoPro Hero 9 Black. Bago matapos yung video na to, may pag-uusapan lang natin yung major features nga ng camera nga na to. So, mabilis lang naman to, 4 na topic lang kasi ng oras na 11:26 na ng gabi. So, yung una nga na pag-uusapan natin, yung sa front screen niya. Kasi yung doon sa GoPro Hero 8 pababa na version, nakikita lang doon is yung oras tsaka yung battery percent ng camera. Pero sa GoPro Hero 9 pataas, dalawa na nga yung screen niya. Meron nang sa harap tsaka sa likod. Hindi ko naman pakita kasi yun nga, sira pa. Napakagandang upgrade nga to ng GoPro kasi pag nag-video ka, isita mo na yung sa harap mo tsaka pag nag-picture. Napaka-helpful na ito, lalong-lalo na para sa mga nagpa-vlog. Pangalawa naman na pag-uusapan natin yung about nga dito, yung sa stabilization. So mag-flash na lang ako dyan sa screen nyo kasi kanina bago ako umuwi, is nag-video pa ako. Malapit lang dito sa amin yun. So, ipa-flash ko lang sa screen nyo yung result. So, kita nyo naman sa part ng video na to na kahit na tumatakbo ako, napaka-stable pa nga rin ng GoPro Hero 9 na gamit ko. Pangatlo nga, about naman sa video quality. Yung video quality nga pala nito, or yung resolution, is umaabot nga siya ng 5K resolution. Gumawa rin pala ako ng example. Pinagkumpara ko yung gamit ko ngayon na camera, yung iPhone 11. Kinumpara ko siya dito sa GoPro Hero 9. I-flash ko na lang ulit dyan sa screen nyo yung result. So yung napansin ko lang na pagkakaiba ng GoPro Hero 9 sa iPhone 11 ay yung video quality nga ng GoPro Hero 9 para na siya naka-color grading. Kumpara nga sa may iPhone 11 na talagang true to colors nga lang. So sa part na to, tatakbo nga ako ulit na hawak ko nga yung GoPro Hero 9 tsaka yung iPhone 11 para mas lalo nyo ma-appreciate yung pagka-stabilization ng GoPro Hero 9. Sa panguli, yung sa may battery. Nung nag-video ko kanina, tinignan ko yung minutes is umabot nga siya ng 45 minutes. Nung nag 45 minutes na siya, doon na nga siya biglang namatay. Pero kasi yung battery nito, lobo na. Tingin ko tataas pa nga yung minutes dun kung walang damage yung battery ng gamit ko. So kaya bumili nga ako nitong extra na battery
para mas lalo pang tumagal or mas lalong humaba pa yung pag-captured ko ng video gamit yung GoPro Hero 9. Dito ko na rin pala tatapusin yung video na to. So, kita-kits na lang sa mga susunod kong video. At marami pong salamat sa panonood.